Maayong adlaw sa tanan. Shout out po sa ating mga laging nanonood sa ating vlog. Marami pong salamat sa suporta. Sa may nag-comment, wala akong ngayon palalistahan na sa ating mga shout out. Next siguro mga sa sunod na mga vlog natin, isusulat ko na naman yung mga natin, yung mga shout out natin ng mga suke natin, di ba? O may nag-comment pala sa may nakita ko pero di ko na yung pangalan kung sino nga yun, pangalan niya. Kung saan daw yung lugar ko. Dito ako sa may kabundukan ho ng Spain, no? Ito ho yung paligid ko na ito yan siya. O yan. Ito yung background ko na super bundok. Ayan, parang ang layo sa mga di ba? Ang layo sa problema. Ganun ang pakiram ng pag nandito kayo sa lugar na to. Although napunta kami dito, konting story lang. Napunta kami dito sa may countryside dito sa lugar sa Spain, sa may Sibilia. Ito ho yung natural park ang tawag dito kasi napakagandang lugar dito kasi nandito makikita ninyo yung sa atin mga usa, marami dito sa paligid na ito tinuturo ko dito yung mga yan nandito ho yan sila, mga baboy ramo, although may mga vlog ako dyan nung nag-start talaga ako nagba-vlog, yan ho yung mga topic ko nung hindi pa ako nagpolitika. Kung gusto nyong bulat natin ang aking mga vlog noon, sa gusto lang nandyan ho yan na mga dito, na mga nakikita namin dito, yung mga animalis na nandito. Kaya lang dito, hindi naman talaga super prohibited na patayin yung mga yan kasi dito may annual ho talaga dito ginagawa na hunting season. Baga, pagdating nito ng October hanggang February. Kunting i-share ko lang sa inyo. Ganun ang sitwasyon namin dito sa Spain. So although hindi natin pag-usapan yan, politika tayo dito. Kasi yan na ang mga video na yan sa mga noon ko pa. Pwede nyo mabulat-lat yan, pwede nyo mapanood yan kung ano yung mga laman yan. Nag-garden ako, nag-alaga ng swimming pool. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang trabaho ko. Kaya lang, nagpalit ng naglain ko og gining tema na sa kadugayan sa pagbablog. Bukod pa sa naatay makuha ba nga informative nga sa ato abaangan So okay ako dito nga naatay pakialam sa ato ang bansa. Kaya nagpalit ako ng tema sa pagbablog. So ang tema natin ngayon, ang tema na to karon, ito yung gobernador, itong si Sol Aragones. Siguro maraming nakakakilala at maraming hindi nakakilala kay Sol Aragones. Ito ho yung babae na to, ang dating reporter ho ng ABS-CBN. Kung naalala nyo lang to ito ho itong taga Laguna, nagiging congresswoman ito, tapos ngayon nagiging na siya, gobernador. So ito yung video na nagiging gobernadora na ho siya. Although dalawang video to, ipapalabas natin si Pambari 4 at saka ito. Tingnan mo wala na kasi silang bed, kaya dyan na, paakyat na sila. Pero bakit dito siya nakaswero? Kasi po, wala po tayong available na beds, no? Ito, oh my God, ilang bata yan nasa ilang bata nasa, ito yung sinasabi ko, Doc, no? Imagine mo 3 bata, yung isa nakaupo pa yung bata dito. Tapos yung iba, 3 naghahati-hati sila. Diba? OBS po. Oo, 3. Pangalan to? Ito. 3 sila, pero ingatan niyo yung mga yung mga bata. 3 naghahati-hati, sa isang kama. Problema tayo dyan. Ito rin, itong mga bata. 3 problema talaga tayo, Dok. Matindi ang problema natin. Matindi. Kasi kung nakikita nyo, ako doon na-move yata ako doon. Dok, ito yung katotohanan. Nakita natin. 3 bata yung nandyan sa isang kama. So, ang problema ninyo talaga, ang liit-liit na nitong ER nyo, for renovation. Para ma-accommodate po. Yes. Yung population ng Kalamba? Yung JP,
Ulitin ko lang ho, si Doc ho, bagong medical director dito, ano, bago yan. At ang gusto ko, Doc, sabihin nyo sa akin yung problema, di ba? Sabihin nyo yung totoo. Dahil pag hindi nyo sinabi sa akin yung totoo, mahihirapan akong tulungan kayo, di ba? Pero ito, kitang-kita ko kung gaano katindi yung problema. So, kinakailangan, Doc, maglagay tayo dito kasi ang sikip ng ER. Imagine niyo kung gaano kasikip yung ER. Ito, si tatay. Saan po yan? Naka-oxygen siya dito. Wala siyang bed. Wala siyang bed. Bakit walang bed? Kasi wala na. Wala nang bed. Tay, ilang araw na kayo dyan? Ngayon lang. So, ino-oxygen kayo dito kasi wala nang kama. Ano po? So, huwag kayong mag-alala. Nag-usap na kami ni Director Uy. Papalagyan ko kaagad ng mga kama to mga to. Ha? Tapos, anong pwede natin gawing ER na dagdag, Doc? Hindi magkakaigi dito. Grabe, parang palengke. Hindi i-expand pa po. May mga vacant pa naman po tayong lote po. Ayun. Ito pa mga to. Tay, good morning po. Good morning. Hello, sige po. Punta po ako dyan. Ang dami. Oh my God, Doc, ano to? Grabe. Hindi ko kinakaya to. Tingnan nyo sila, So, ang iba nakaupo na sa wheelchair. Ito sila nanay. Gano'n na ho kayo katagal dito na nakaupo? Kahapon pa kayo. So, ibig sabihin, nakaupo kayo sa wheelchair kahapon pa? Oh my God. Tapos dyan sila nakaswero, Doc. Na OBS po sila. Ano po? Masakit na yung bato kasi wala kayong mahigaan. Opo, ganito ha. Oh my God, Doc. Grabe. Hindi ko kinakaya to ha. Kailangan po talaga i-expand na po yung expand yung ER kasi yung ER nyo talaga sobrang liit. So makikita nyo, itong mga pasyente nakaupo na sa wheelchair, dyan na sila nakaswero. Hindi ko talaga kaya yan, Doc. Nadudurog yung puso ko dyan. So, anyway, ang immediate, Doc, mag-isip na tayo. Ano yung pansamantala na pwede nating gawing ER para nakahiga itong mga ito, yung mga pasyente? Actually po, meron na po kaming ginawa pa kung isang ER din. Kaso talagang kulang po talaga ang capacity ng ER. Saan yun? Dito lang din po sa kabila. Pero dahil nga po kulang, ginawa na rin po naming ward yung kabilang building din. Dahil po dami po talaga. Doc, ganito gawin mo. Hanap ka ng isang room. Doc, hanap ka ng isang room. I'm sure may room dito. Ilipat natin to mga to. Ilipat natin. Actually, yung lobby kanina, yung nakita ko, nahintayan ng tao, baka pwede i-transform muna natin. Sige po. Di ba? And then ako didiskartehan ko to. Gagawa ako ng paraan na makapagdala ka agad ako sa inyo ng kama. Apo. Para nakakama itong mga pasyente natin, Doc, I'm here hindi para manise, ha? I just want to be clear on that. Hindi ako naninise. Gusto kong tulungan. Kasi alam ko, sa puso ninyo, hindi nyo rin gustong makita na ganito. Sino ang gustong makita na ang mga pasyente nakaupo sa wheelchair at doon nakaswero? 2 araw na itong sinanay dyan, 'di ba? I'm sure hindi mo rin gusto yan. Hindi nyo po gusto yan. In my heart, alam ko po yon. Kaya nandito ako, tulungan natin sila. I-transform natin to, yung lobby kanina, para mailipat natin to mga to. May tatawagan lang ako, tapos ipaparedy ko yung mga kama para makalipat kaagad sila. Ha, Doc? Oo, Doc. Tapos, Doc, ano pa yung pwede nating mag-construct tayo dito para gawin nating ER? Meron po kaming vacant lot po kasi. Halika, puntahan natin. Dito na lang. Dito tayo dadaan. Puntahan natin. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Paggaling po kayo. Hi. Hello po. Salamat. Papasukin mo yan sa tatay. Good morning. Good morning po. Good morning po. Nasaan? Ito pong likod ng bakod po. Good morning. Good morning po. Ito pong likod ng bakod na purchase na po natin. Good morning po. Alin? Ito? Po, sa likod po ng pader na to. Sa atin na po yan. Okay. Pwede pong extend po natin yung ER pa gano'n para po. Papuntahan ko to. Ay, hindi. Ito na yung Ito na yung papagawa natin. Ito na yung papagawa na natin ng 4-story building.
Pag nagawa natin yung 4-story building na yon, doon na ilalagay yung ER. Pwede po tayo Okay? sa Oo, sa baba. Papalakihan natin. Opo, pwede i-extend pa ito. Sige, babalikan ko lang yung yung kung saan natin pwedeng ilipat ngayon yung mga tao. Good morning. Good morning po. Kung gusto po natin medyo mabilisan po talaga. Oo. Meron po kasi kaming area po dito na Sige, waiting tingnan area natin. po namin. Tay, good morning po. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Mabuti po. Ito yung anak ko nakakuha. Sige po, tulong po kami. Bale, mas nanay. Ito po waiting area Okay. po ito, pwede po natin convert na extension muna pansamantala po natin. Ito po. Yung immediate na pwede natin gawin na kaagad, Doc. Apo, Ito. sasaran lang po kahit po mga temporary walls Sara lang natin po. to. Opo, sara lang po. Tapos, Pwede po natin dagdag na bed para po sa ER. oo. Pero Doc, And- mainit. Yun na po. Doon ka na lang muna sa lobby. Sa lobby po. Oo, gawin natin. Alika, puntahan natin yung lobby. Gusto ko makita yung lobby. I-ano natin doon. Ilipat natin yung mga pasyente doon. Good morning. Good morning po. O kuya, good morning sa lahat ng napasok, ha? Oo. Puntahan natin yung puntahan natin, oo, Doc. I-transform natin. Lipat natin itong mga to. Ha? Dito na lang. Alika. Halika, Doc. So, gusto ko, Doc, na i-transform natin yan para mailipat ka agad natin. Ang kailangan mo, beds eh. Wala kang beds eh. Diba? Lipat natin to. Eto. So, ito, at least malamig-lamig dito, Doc. Gawa natin ng paraan. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo para ayusin natin to. Dito muna natin ilipat, Doc. For the meantime. For the meantime. Tapos, Doc, papupuntahin ko din yung engineer. Kasi pwedeng additional yung sinabi mo. Apo. Kung ano yung mga pansamantalang walls na pwede natin gawa. Apo. Basta, Doc, ito. Hindi lang talaga kaya ng dibdib ko na makita yung nakita ko. And I'm sure ikaw din, hindi mo rin gusto yan. Sino bang may gusto niyan? Kaya kailangan natin ayusin. Yung nasa wheelchair, ilipat natin sa kama, doon natin i-dextrose. Yung maliliit na bata na tatluhan sa isang higaan, yung isang nakaupo, ilipat natin ng beds. Gagawan ko ng paraan to. Babalikan ko kayo. Ha? Balikan ko kayo. Thank you, Doc. Thank you. Salamat po sa inyo, ha? Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo dito. Thank you. Ang uminit ang ulo niya nung nakita niya tong sitwasyon sa sa mga hospital sa Pilipinas, na hindi lang sa Pilipinas, mismo sa Laguna nakita niya ang sitwasyon sa mga tao doon na talagang hirap na hirap ang sitwasyon nila doon sa loob ng hospital. So walang kama, ang nasa emergency ka, nakaupo ka lang. Worst 'yan, ha. Sa sa atin talaga. Buti itong mga klaseng gobernadora ito ay nag-effort talaga na ang sarili talaga nila inaalay sa mga tao. Yun ang nakikita ko sa mga ganitong public servant na dapat talaga may mga future ba na magiging leader talaga natin. Hindi na kagaya ngayon sa ibang leader na parang maano ka na, bakit binoto to? Ito sila, magtanong ka, hindi ako nagkamali sa boto ko? Ito sa mga to, kababaeng tao pero grabe ang magtrabaho. Ito si Sol Aragones, ito yung kalaban nakalaban dito ni Mr. Google, sino nga ba yon? Si Dan Fernandez. At sa ito yung nanalo. Ito yung lumabas na nanalo tong si Sol Aragones. Kasi maganda naman talaga ang kanyang hangarin dito. Imagine, bumisita siya sa mga hospital na talaga ito yung gusto talaga na mga sa atin ba, mga healthcare na dapat talaga tutukan, kasi ang dami makikita natin ang mga tao hirap magpa-hospital, yung iba hindi na magpa-hospital yung iba hindi na magpa-check up kasi
takot magastusan. Ganun ang ano ng mga tao. Kita natin doon, kakaawa-awa ang mga tao doon sa may ano, sa hospital na nakaupo, nakadextrose, naka-oxygen. Imagine mo yan. Tapos bukod pa sa mga video na napanood ko doon sa may hospital na yon, nung nanganak din sa mga ward doon sa may paanakan nila, yung mga ano na ba, grabe, sa isang kama, 2 babae ang natutulog doon, 2 nanganganak ang natutulog. Di ko makalimutan din yun nung panahon ng ano, yung sa may Pasig, sa may Rizal Medical Center. Grabe din dyan ha. Ang dati nung pinanganak yung anak ko dyan, yung doon ng anak ng asawa ko, doon ko dinala sa Rizal. Grabe, ilan sila sa isang kama? 3. Imbis na kama na pag ganun ang tulog nila, pag ganyan, imbis na galing sila sa hirap na sitwasyon, di sila makapagpahinga. Kasi paano makapagpahinga na ano, 3 sila, di sila komportable. Kagaya nito nangyari na napanood nyo sa video. At ito yung kay Pambari 4 ng Cebu. Tingnan nyo yung sitwasyon din sila sa hospital doon. Grabe. Pakita ko yung video ha. Tingnan natin. Sa paghatag og maayong medical nga serbisyo, si Governor Pambari 4 nagpakisusi sa kahimtang sa pasilidad ug mga ekipo dinhi sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital sa lungsod sa San Francisco, Camotes. Uban ni Capitol Piso Consultant on Health, Dr. Elise Nicole Catalan, gisusi ni Governor Pambari 4 ang Ricardo Maningo Memorial Hospital sa San Francisco, Camotes. Gitag sa tagsa sa pagtanaw sa gobernador ang mga pasilidad sa hospital, lakip na ang kahimtang sa emergency room, operating room ug uban pa. Gihatagan og prioridad ni Governor Pambari 4 ang pagpalambo sa serbisyong medikal sa mga pampublikong hospital sa Sugbo. Kung sa may nakita ni mo karon sa initially aside from the sagot mo ando aron ma-enhance na to, mag-repaint lang ta, mag-resealing ta sa roof kung na-ay need na replacement. Yeah. Place. Tapos it's unsafe. It's like the South Bus Terminal ba? So we are na to Siguro ang mag-opera sila. sa ER. Asang ER. Asang ER. Dok, ayun niya, Dok, can we not put more beds in the ER? Kaya mas daghan mga beds ang recovery room. Traffic trauma. Traffic trauma is our Sa Ricardo Maningo Memorial Hospital, ang team sa gobernador daghan og naobserbahan nga kinahanglan ayuhon sama sa gubaon nga atop ug uban pa nga kinahanglan og repair alang sa hamugaway nga pagserbisyo sa katawhan. I think the lighting has to be improved on. Kita ninyo no nga so din kuwang kaig suga ngit-ngit. So also ang roofing unya kulang gyud sa silang mga medicines no, if you look into their pharmacies kuwangan gyud ug kuwangan sad sila og mga equipments. I think ang inyong nakita ng front part, actually, ato sa sa likod, ilang isolation, na actually, katong wala na nagamit ng mga quarter sa likod, cadaver holding area, mo ito yung napasagdan sa ito na part. But, ma-appreciate yun sa nato, no, ang mga nurses, ang medical staff, ang medtechs, ang ilang chief of hospital, kay, despite the resources they're given, down sila, they show up and they give service. So, we appreciate. Dito pa lang makikita natin na gaano sila ka prosigido na baguhin ang sistema talaga sa kanilang mga probinsya. Nakikita ko sa Cebu ganun din. Grabe ang hirap din ang mga tao doon. Ang mga tao doon nagpapadoktor, di na rin sila nagpapadoktor dahil walang pera. At buti itong dalawang gobernadora dito sa Laguna at saka sa Cebu, grabe magdedicate sa kanilang mga tao. Itong si Sol Aragones, hanga ako dito. Ito kay si Pambari 4, sobrang hanga ako dito. Grabe. Ang galing ng mga public servant ito talaga. Ito yung mga kailanganin talaga natin kapag bumuto talaga tayo. Kasi ako halimbawa, taga Cebu, taga Laguna, pag ito yung nagiging public servant namin, nagiging gobernadora, nanalo, tapos binoto ko, ay ang proud ko kaya. Nako naman, sino bang hindi proud? Nakakatuwa. Nakakataba ng puso na talaga yung pagserbisyo nila doon sa mga tao, doon sila. Ayaw nila yung nasaktan sila. Si Sol Aragones, di ba,
nasaktan, di niya kaya ang nakikita niya doon. Sobra siyang nasaktan doon sa nangyari. Grabe. Kahit ako nung napanood kong video na yan, grabe talaga. Paano to ma-attempt noong mga dating mga official nito, tapos iniwan na lang ng ganito? Ay grabe. Kaya sana itong mga to na nanalo, sana sa sunod eleksyon manalo pa rin ito, kasi sayang yung naumpisahan nila na mga official na to sa probinsya, sa Cebu at saka sa Laguna, na maantala na naman, palitan nyo ng bago, palitan nyo na naman ng iba. Wag sana, pag ito yung maganda, tuloy-tuloy hanggang dumating ang eleksyon, sa sunod na eleksyon, ituloy-tuloy natin ang pagpili ng mga ganitong klase, mga public servant, government official, kasi talagang para sa atin yan mga yan. Hindi kagaya ng iba dyan na dispalko ng pera, nanguha ng pera sa ating mga Pilipino na kunyari para sa budget, gaya ng ano ngayon, flood control nga. Ano nangyari sa flood control? Wala, nenok, bulsa dito, bulsa doon, kawat dito, mga walang hiya na talaga ang mga congressman yan dyan sa House of Representatives, na grabe ang kapal ng mga pagmumukha talaga ninyo. So sana itong mga official na to, dalawang babae, ito pa rin makikita natin na sa loob ng 3 termino, 9 na taon. Pag ito yung mag-uupo ng 9 na taon, malaking kaginhawaan sa probinsya ninyo.